Pinipili Pilipinas World, it's Miriam Kiambao! Sa buhay, ilang beses din akong nadapa at nabigo. Pero hindi ako natakot na bumangon at matapang na harapin ang bawat hamon. Ngayon, sa pagdating ng isang blessing na matagal ko nang inaasam, hayaan niyo akong ibahagi ang aking kwento ng pag-asa, pananampalataya at pagmamahal. Ako si Miriam Kiambao Roberto and I thank you. Hello! Hi, Rhea! Uy, Oh, wait, I'm going down. Blooming buntis, ha? Thank you. It's been years. I know, Dahan-dahan! it's been years. Ang Great laki to na pala see you. niyan. How many months, 6 months na. Congratulations. And we miss you in unang hirit. Alam mo yan. Oo nga. Anyway, pangalawang beses ko na dito sa bahay mo at may bago kang balita sa amin. So we talk about this little one. Yes. Alright. Let's go in. Sumikat ang pangalang Miriam Kiambao nang tanghalin siyang Miss Universe 1999 first runner-up. And I am Miriam Kiambao. We cover life as you like it. Pinipiling Pilipinas competition is almost always controversial. Di kalaunan ay nakasama rin natin siya bilang Kapuso TV host. Pero sa ngayon, buhay may bahay na raw ang kanyang pinagkakaabalahan. Lalo pat isang milagro raw ang dumating sa kanila ng kanyang asawa. Alright, umpisahan ko syempre sa love story niyo ni RD, no? Ano ba kayo nag-meet? I first met RD when he was introduced to me by Anthony Pangilinan. Kasi partner sila doon sa kanyang speaking business. Okay. And first introduction lang yon, kahihiwalay ko pa lang nun sa asawa ko. Pero mas nagkakilala kami nung 2012, January. Okay. Nag-enroll ako dun sa kanyang project author workshop because I wanted to write my book. So he was my mentor then. Hindi naman daw inakala ni Miriam na magiging espesyal sa kanya si RD. Bukod sa hindi naman madalas magkita, parehas daw kasi silang may mabigat na pinagdaraanan noon. Ang una kasing asawa ni RD, pumanaw dahil sa malubhang sakit. Samantalang si Miriam ay nanggaling sa failed marriage. Pero matapos ang ilang buwan, nagkaroon daw ng dahilan para muli silang magkausap. Mga bandang March, doon kami ulit nag-reconnect ni RD. Kasi matagal kami hindi nag-uusap dahil sinusulat ko pa yung libro ko. Tapos one day, niyaya ako ni RD na mag-lunch. Okay. So ngayon nag-lunch kami, kwentuhan. So sabi ko, kamusta ka na? Sabi niya, eto, I'm still grieving. But God always tells me that I will love again, that there will be another great love. Sabi ni RD. Tapos sabi niya, di ba ikaw na-divorce ka din? Hindi ba parang namatayan ka rin? Sabi ko, oo, pero I still believe and pray na bibigyan ako ni God ng kanyang best para sa akin. At mukhang pinakinggan nga raw ng Diyos ang kanilang mga dasal. Marami raw signs ang tila ipinahiwatig kay Miriam. Sabi ni Lord sa akin, magmamahal daw ako ulit eh. At that time, ilang buwan pa lang lumilipas. Tapos sabi ko, hindi ko pa kaya, pero Lord, kung totoo yung sinasabi mo, pakita mo sa akin kung sino yun. Pinakita nga sa akin ni Lord yung picture ni Miriam sa aking isipan na, nagpresenta siya, consider mo si Miriam. First date pa lang, nagtapat na ako sa kanya ng intention ko. Sabi ko, hindi naman ako naglalaro. Sabi ko, pero naman tayong may edad na siguro naman pwede na ako magtapat sa'yo. After 1 month kasi, pagka-lay down ko na intention, sinagot na niya ako eh. Nag-I love you na rin. Nagsabi niya, I love you too. During those 1 month na yon, nakilala ko si RD at unti-unting lumalabas yung mga karakter na nakalista dun sa listahan ko. Yung patience, yung responsibility, yung kindness, na parang unti-unti kong nahuhulog sa kanya na. Naging magkasintahan sina Miriam at RD sa loob ng 1 taon. At noong March 25, 2014, ikinasal ang dalawa at nanumpa sa Diyos ng kanilang pagmamahalan. Isa raw sa pangarap nila bilang mag-asawa ay ang magkaroon ng anak, pero hindi raw ito natupad agad. 2 years ago, sumubok kami mag-IVF. Kasi ang sabi ng doktor, meron daw kaming mga infertility issues. So candidate kami for IVF. Kaya lang nag-fail. Iyak ako noon. Tapos, sabi namin, siguro naman, baka balak talaga ni Lord na mabuntis ako
natural means. Sabi na RD, pag hindi ka pa rin buntis by your birthday, May 20, baka sign na yon na dapat ituloy na natin ang IVF. So, nung May, hindi pa ako buntis, nag-schedule na kami for IVF in June. In fact, This year yan, no? This We're year. talking about this year, oo. in fact, schedule ko ng egg harvesting on June 23. Okay. Kaya lang, the week before, when I went through my yearly breast exam, I was found out to have a lump on my breast. Na kailangan i-biopsy. Kung positive ako, meron akong cancer, I'll have to go through treatment and I can't be pregnant during chemotherapy. Yes. Sa puntong ito, ang pananampalataya raw sa Diyos ang kanilang pinanghawakan. Negative ang naging resulta ng biopsy at hindi na rin natuloy ang in vitro fertilization o IVF procedure. Si Miriam kasi ay lagpas 1 buwan na palang buntis. So on the 15th day of my missed period, hawak ko na yung medicine, pero nag-pregnancy test muna ako. Pag test kong ganyan, lumabas yung 1 linya, 2 linya, babe! I'm pregnant! Labas ako ng bathroom, talo kami ng talo, para kami mga kinikilig na bata, nag-stop kami, Lord, thank you so much for answering our prayer. Yes. Minessage ko yung doktor ko, sabi niya sa akin, punta ka na sa ospital, magpa-ultrasound ka na. So, nung nagpunta ako, nakita nila, merong ang embryo, tapos may heartbeat pa, Yes, age yes. of gestation, 6 weeks, 1 day. Malaking pagpapasalamat ng mag-asawa at dininig ang matagal na nilang panalangin. Babae o lalaki? Lalaki! Lalaki, may pangalan na ba kayo ni RD? Elijah Yeshua. Which means? Elijah is the prophet Elijah. Yes. Yeshua is the Hebrew name for Jesus. Considered as a miracle baby talaga. Of course. Pinagdasal niyo to no? Miracle baby to. Binuhusan talaga namin ng pagdarasal to. And to think na 43 years old na ako, there are only 1 to 2% chances of a woman my age to get pregnant. And the fact na dumating pa siya naturally. Susunod sa tunay na buhay. Anong kakaiba sa pagkakadapa mo noon? Bakit biglang napapalakpak ang tao? Dahil bagamat ako'y nadapa, ako po'y bumangon. Isa sa mga iniidolo ko, siguro ay si Oprah. Diba? Isa kasi siya sa mga inspiring people na ginagamit talaga niya yung kanyang kasikatan para makapag-inspire at makatulong sa maraming tao. Kasabay ng paglilibot namin sa kanilang tahanan, nag-throwback kwentuhan kami ni Miriam. Itong tema ng bahay mo, ang pagkakatanda ko kasi nung last interview ko sa'yo, talagang may pagka-Greek-inspired. Greece, di ba? Bakit? Actually, Hebrew-inspired siya dapat. Okay. Pero yung peg ng architecture na pinakita nila sa architect at sa interior designer ay mukhang Greek. Kaya naging mukhang Greek Santorini style yung bahay. Yes. At itinayo to ni RD tsaka yung kanyang late wife. So when we got married, I moved into this complete house na sa loob may pagka-tropical yung style ng pangloob, pero panglabas ay Greek. Sige, ano ba ang very Miriam Kiambao dito? Sige nga. Eto, inuwi ko pa to galing Hong Kong kasi kung pumili niyan Okay. para dun sa bahay namin, it's made of Italian leather. Ipinanganak noong May 20, 1975 si Miriam. Panganay siya sa 2 magkapatid. Bata pa lang daw ay nakitaan na ng potensyal na maging beauty queen si Miriam. Taon-taon, nanonood ako ng Miss Universe, tumuntong pa nga ako sa table, tumigaw ako, Miss Philippines! Talaga? Kaya naman hindi katakataka na sa kolehiyo, naging kalahok si Miriam sa Mr. and Miss Tomasian Personalities noong 1996. Graduate si Miriam ng BS Physical Therapy sa University of Santo Tomas. Bakit PT muna? Kasi pangarap kong maging doktor nung kabataan ko. And I learned na physical therapy ay isa sa mga comprehensive na courses, and it's going to be a good pre-med course. Matapos ang kolehiyo, sumali si Miriam sa Binibining Pilipinas at maswerte namang nasungkit niya ang corona bilang Binibining Pilipinas World 1999. Ano pa ba? Ang faith ba, si God din, played an important role dito sa decision mo to
to join a beauty pageant? Oh yes, kasi nga at the time na na-discover nga ako and I learned that the schedule of Binibining Pilipinas was also on the same weekend kung kailan ako pupunta sa Guam para mag-board exam. I was faced with two great opportunities. So feeling ko ngayon nasa sangandaan ako kasi one opportunity leads to fulfill a childhood dream. Yes. Another is to fulfill another dream to fulfill my my dreams of becoming a doctor. Sumuloy ako dun sa feeling ko tinuturo sa akin ng Panginoon. Pero, nung finally magko-compete na ako, 1 week before the coronation night, nalaman ko na yung schedule to go to Guam and take the physical therapy exam was moved to another month. Ah, so perfect. Binibini Pilipinas Universe is Janelle Bautista. Binibini Pilipinas World is Miriam Tiambao. Pagkalipas ng ilang buwan, isa pang balita ang natanggap ni Miriam. Dahil sa binawian ng corona ang Binibining Pilipinas Universe 1999 noon na si Janelle Bautista, si Miriam ang napiling ipadala bilang representative ng Pilipinas sa Miss Universe pageant na ginanap sa bansang Trinidad and Tobago. Nada pa ako. Yes, Ako help po us yun. recall. Sa Ikaw mga yun. millennials, ako po yun. Pero, anong kakaiba sa pagkakadapa mo noon? Bakit biglang napapalakpak ang tao? Dahil bagamat ako'y nadapa, ako po'y bumangon. And nakuha yun ng mga judges, napansin nila yung grace, yung courage with which I carried myself. Bagamat hindi naiuwi ni Miriam ang corona bilang Miss Universe, marami namang magagandang oportunidad ang ipinagkaloob kay Miriam. Pero unang-una, nakilala ko. Noon, naglalakad ako sa daan, wala namang umiinda sa akin. Pero ngayon, pagpunta ko sa mall, may mga lumalapit sa akin, humihingi ng picture, ng autograph. Nabigyan din tayo ng pagkakataon na makapagtrabaho sa showbiz. Alam niyo bang naabutan ko pa si Miriam bilang isa sa mga host noon sa unang hirit? Unang hirit! Talagang doon ako nagsimula. Feeling natin noon, para lang tayong pamilya, di ba? Pinapanood lang kita noon, ST ako noon. Sabi ko, wow, Miss Universe! Isa pa raw sa di malilimutan ni Miriam ang extra challenge kasama si Paulo Bediones. Si Miriam, isa yan sa mga masasabi kong walang fear. Kahanga-hanga talaga yung wala siyang inaatrasan. And I think on TV, she's one of the first people really who portrayed someone who was not only beautiful, but also very strong. Isa yan sa mga inaabangan talaga, diba? At marami ka rin ginawa doon na kailangan mong gawin kahit ayaw mo. Oo, na yung mga Na-challenge ka talaga. nag-bungee jumping ako. Sabi halos nagawa mo na rin halos lahat Ang ng dami. adventures, no? Nag-travel ako sa Pilipinas. Tumalong kami sa bridge ni Paulo. Oo. Nasa rurok na noon ang tagumpay si Miriam nang bigla siyang mag-decide na iwan ang industriya. Parang feeling ko, yung limelight, after a while, parang empty. So, I wasn't finding much fulfillment in my work. And even in the celebrity world, sabi ko, parang gusto ko mas may meaning yung buhay ko. And I think starting a family would give me that. And so, during the time, yung boyfriend kong Italiano proposed to me. So, umuo naman ako kasi feeling ko, ito na talaga yung magbibigay sa akin ng kabuluhan. And since he was based in Hong Kong, I was willing to leave my career and my family behind to be with my new family. Sadly, our marriage lasted for 2.5 years. 2.5 years. Hindi nagtagal yun at umuwi ako dito. Pagkatapos noon, nagbalik telebisyon si Miriam. I love it, Filipina! I love it, Filipina! Buti na lang, binigyan ako ng GMA ng isa pang pagkakataon. Ako naman ang pumalit sa inyo for Pinoy Meets World naman. Nireformat nila yung Pinoy Abroad into Pinoy Meets World. With Paulo. With Paulo With Bediones. Paulo also. And now you are also doing 700 Club. Tama ba? Yes. Asia. Ano yun? Daily show yun. Okay. And So you're a regular? I'm a regular host. Ang schedule ko is on Wednesdays. Ang topic namin is Women of Worth. Susunod sa tunay na buhay. How would you describe your mommy, Miriam, as your teacher? My mommy is he's a very good teacher. You think so? Isa sa mga memorable experience ko na nakakatawa ay ang madalas kong pagkakadulas dahil force of habit yan di ba? Nadulas na ako nung sa Miss Universe. Pero actually, dahil nga matangkad at payat ako,
madalas talaga akong nadudulas. Bukod sa paparating na baby boy ni Miriam, nagsisilbi ring ina si Miriam kay Joshua, ang anak ni RD sa kanyang late wife. Sa ngayon, hands-on si Miriam sa pagtuturo kay Joshua dahil homeschooling daw ang paraan ng pag-aaral nito. Hi, Josh! Hi, I'd like to introduce to you Tita Rhea. Hi, Josh. My name is Rhea. Tita Rhea. Tita na. How young is Josh? I'm 10 years old. Okay. Can I just ask your mom one question? Bakit kayo nagdesisyon na i-homeschooling si Josh? So, pakiramdam namin, kami yung best na magbibigay ng gabay sa anak namin. And homeschooling is one of the ways how we can be intentional about that. And ang mentality kasi ng homeschooling, more than academics, mas importante na nahuhulma yung character. How would you describe your mommy, Miriam, as your teacher? My mommy is a very good teacher. You think so? Thank you, Josh. She's the perfect teacher. Aww, you're also the best student. Oh, wow. Is he this sweet all the time? Yeah, he he's super seems to be sweet. a sweet kid, He's no? super sweet. This morning, nagbe-breakfast kami. Oo. Ako yung na-late na dumating sa breakfast table. Siya tapos na. Pero pag dating ko, hinag niya ako. Mayat may habang kumakain ako, nakikipag-usap ako sa asawa ko. Hahalikan niya ako sa cheek. Ganun niya talaga. Habang abala si Miriam, sorpresang bumisita ang dalawang ka-church ni Miriam. Surprise! Napunta pa kayo dito! You brought me a surprise for you. Early Christmas gift. Wow naman! Because I know you like writing, which I haven't taken up yet. But I know you like always jotting things down. So this one is for you because you love reading your Bible. Yay! And Oh, highlighters! Yeah, pastel colors to help you, remind you that the Bible will just color your life all the more. Oh, thank you! Thank you so much for coming over. Of course, What for a you. surprise! For you. What a surprise! Sa mga pagsubok na dumating sa buhay ni Miriam, kailan may hindi raw niya nakalimutang tumawag at humingi ng tulong sa Panginoon. Bilang sukli, inalay na raw niya ang kanyang buhay sa pananampalataya. Anong aral ng tunay na buhay ni Miriam Kiambao Robert? Kasi mula talaga nung sinurrender ko buhay ko sa Panginoon, ang dami talaga mga miracles and breakthroughs na nangyari sa buhay ko. Pero alam ko na kahit anong pagdadaanan ko, laging nandyan ang Panginoon. Hanggang sa susunod na Miyerkules, ako po si Rhea Santos. Bawat karanasan, may mga aral na tumatatak sa ating mga puso at isipan. Sama-sama ulit tayong makibahagi sa mga kwentong personal, dito lang sa Tunay na Buhay.